Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Ginugunitan natin ngayon, Mayo 1, si San Jose bilang manggagawa. Kasabay din, pinagdiriwang natin ang araw ng mga manggagawa. Araw ng manggagawa. Sino po may trabaho dito? Taas nga ang kamay. O yan, no? Araw. Ninyo ito ngayon. Yung mga walang trabaho, taas nga ang kamay. O makipiesta na lang tayo, no? Inaalala at ginugunita natin si San Jose, isang manggagawa, isang karpintero. Alam natin na ang karpintero ang tawag sa taong gumagawa ng bahay. Gumagawa o mga nagkukumpuni sa bahay. Diba? Karpintero ang tinatawag natin kapag merong tayong gustong ipagawa o nasira sa ating bahay. No? Pinto, ano pa ba? Bubong, ba? Cabinet, gate, yung mga ganun. No? Ba? Karpintero ang ating tinatawag. At yan ang trabaho. Yan ang kabuhayan ng isang karpintero. At ito rin, yung nabanggit ng mga taong kumukutya kay Jesus, na isa lamang siyang anak ng karpintero. Tila may halong pangungutya. Hindi ko alam kung sinong kinukutya nila nung sinabi nila yon, na hindi ba't anak siya ng karpintero? Sino sa tingin yung kinukutya? Si Jesus, na anak ng karpintero? O yung karpintero, na anak si Jesus? Sino sa tingin nyo? No? Di ba anak yan ng karpintero? Pag sinabing gano'n, sino yung kinukutya doon? Si Jesus ba? O yung karpintero, yung tatay? Parang pwedeng parehas, pwedeng, di ba? Kaya hindi natin mapagwarian Pero may pahalong pangungutya. May halong pangungutya kasi anong kinalaman ng trabaho sa kanyang pagkatao? Meron ba? Siguro noon, kilala si San Jose ng mga tao bilang karpentero sa kanilang lugar. No? Siguro. Kasi siya yung tinatawag kapag merong ipagagawa sa kanilang bahay o anumang tungkol sa bahay. No? Kumpuni tungkol sa bahay. Siguro siya yon. Kaya kilala itong
Si San Jose, sa kanilang lugar, meron bang ganon dito sa ating lugar? Yung kilala mo dahil sa kanyang trabaho. Uy, yan yung panadero. Puntahan mo nga yung si Aling Maring, yung nagpapautang doon. No? Diba? Meron ba kayong kilalang ganon? Yung karpintero sa lugar, tubero, meron? Diba? Alam nyo sinong tatawagin, hindi ba? Alam nyo sinong pupuntahan. At malamang, itong si San Jose, ganon. Sa kanilang lugar, kilala. Kaya nga, kilala si Jesus bilang anak ng karpintero. Ngunit, bukod sa pagiging karpintero na nagtatayo ng bahay, si San Jose ay hindi lang nagtayo ng bahay, kundi nagtaguyod ng tahanan. Hindi lang nagtayo ng bahay, nagtaguyod ng tahanan. Ito ang kakaiba sa ginampanang trabaho ni San Jose. Kaya siya isang marangal. Mahirap magtayo ng bahay, pero mas mahirap magtaguyod ng tahanan. Hindi po ba? Lalo na kung hindi mo sariling anak. Hindi niya sariling anak. Si Jesus, hindi ba? Foster father lang siya. Kumbaga, inampong anak. No? Pero lahat ito, tinanggap ni San Jose dahil hindi lang siya karpintero, kundi siya ay isang ama. Madali maging ama kung sarili mong dugo, di ba? Kaya nga bilib ako doon sa mga nag-aampon, kasi kakaibang bukasyon yun. Kakaibang gampanin at kakaibang pagmamahal yun. Yung iba ayaw mag-ampon. Bakit? Hindi kayang magmahal ng ibang dugo. Pero si San Jose naging marangal sa buhay dahil hindi lang siya karpintero na nagtatayo ng bahay, kundi isang ama na nagtaguyod ng tahanan. Hindi lang bahay ang kanyang tinayo, kundi tumayo siya bilang ama ni Jesus. Ito yung mahirap. Alam nyo? Ito yung mahirap sa pagiging magulang, lalo na sa mga working parents. No? Madali magtrabaho kung lahat yan para sa sarili mo. May pambili ka ng lipstick, may pambili ka ng damit, pambili ka ng luho, cellphone, para sa'yo Pero yung magtatrabaho ka na hindi na sa'yo, kundi para sa anak mo. Yung nagtatrabaho ka, hindi na lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Yung mga breadwinner dyan, di ba? Kung para sa sarili mo, ay nako, ang sarap ng buhay. Kasi sa'yo lang, ikaw lang ang iisipin mo. Pero yung maliit na ang sweldo, hahatiin mo pa sa maraming bibig. Hahatiin mo pa sa maraming tao, kakaibang bukasyon yon. Ito ang nagpaparangal sa isang trabaho. At dito nakikitang marangal ang isang trabaho kapag ikaw ay nagiging mabuti dahil sa iyong trabaho at kapag ikaw ay makadiyos ng dahil sa iyong trabaho. Kaya naman ito ang pinagkaiba ng trabaho at bokasyon. Ang trabaho, nagbibigay kabuhayan. Ang bokasyon, nagbibigay ng buhay. Nagbibigay buhay. Lahat ng trabaho, pwedeng nagtataguyod sa pamilya. Pero hindi lahat ng trabaho marangal. Kaya nga, mas maging proud ka kung ang trabaho mo, kahit simple at maliit ang sweldo, pero nakakabuhay ng pamilya. Father, hindi nga kasi kapos. Pero at least, kahit papano, sa kakarampot, ilang tao ang nakikinabang. Ilang tao ang nadudugtungan ng buhay. Ilang tao ang kahit papano nagiginhawahan. Ang dangal ng trabaho,
nakikita hindi sa laki ng sweldo o titulo. Nakikita ito kapag ito ay nagbibigay buhay sa tao. Huwag mong tignan sa sweldo. Sa isang banda, oo, totoo, mahalaga ang sweldo. Pero kung ito naman ay nakakasama at nakakapatay na ng tao, walang silbi ang iyong sweldo. Kinikilabutan nga ako eh. Bakit? Yung ating mga pinuno, malalaki naman ang sweldo. Matino naman ang sweldo. Pero anong ginagawa? Parang kulang pa. So anong gagawin? Magnanakaw. Sabi nga, yung 6.8 billion pesos, alam nyo ba kung gaano kalaking halaga yon? 6.8 billion pesos. Para magkaroon tayo ng idea. Kasi minsan, pag naririnig natin yung mga figures na nawawala sa atin, parang wala lang. Pero yung 6.8 billion pesos na nanakaw, anong ibig sabihin nun? Ang isang tao na may sweldo o kikita ng 320,000 pesos, yung 6.8 billion pesos, kailangan kumita ka ng 320,000 pesos in a day for 50 years. Yun ang 6.8 billion pesos. Imagine mo yun. 320,000 pesos every day for 50 years. Ilang taon na kayo ngayon? Nakahawak ba kayo ng 320,000 pesos in a day? Grabe, no? Kaya kung manliliit ka sa sarili mo, mangliliit ka na para bang ang baba ng tingin sa atin. Bakit? Sila na matataas na ang katungkulan, sila, ang mga pinuno, meron namang matinong sweldo. Matino ang sweldo, ha? Matino na sweldo, pero tila kulang pa. Pero sa huli, sila pa yung, wow, pinupuri ng iba, sinasamba ng iba, no? Panatiko na yung iba, pero hindi mo alam, 6.8 billion na kahit ikaw, hindi mo mahawakan. Alam niyo, nung nagpunta kami ng Manawag, kumain kami sa isang restaurant. No? Bago ko nagmisa, no? Kumain muna kami dahil alam ko mahaba yung misa. No? Rededication kasi ng Manawag. No? So mahaba yung misa, kumain muna kami at medyo maaga-aga pa naman. No? Habang kumakain kami, napansin ni Father Dave yung mga serbidora, mga waitress doon sa restaurant. Tinanong niya, yan ba'y uniform ninyo? Uniform, yung suot. No? Sabi nung serbidora, opo, ito po yung uniform namin. No? Alam niyo bakit? Hello? Tanungin niyo naman ako para may participation kayo. Kunyari, mga chismosa kayo. No? Alam niyo bakit? Pinatalikod niya yung serbidora pagkatapos ibigay yung bill. No? Nakalagay sa likod, lumalaban ng patas. Pero mo, no? Uniform. Nakalagay sa likod, lumalaban ng patas. Sa panahon ngayon, tinitingnan natin ang tao sa uri ng suot. Oh, nakabarong. Ma'am, dito po kayo. Oh, ganda ng uniform. No? Wow. Doktor. Wow. Abogado. Wow. Engineer. Uniform. Wow. Police. Uniform. Uniforme. Doon nababase. Doon nasusukat yung estado ng tao. Pero yung maliit at simpleng serbidora, anong paalala? Lumalaban ng patas. Magandang suriin natin ang ating mga trabaho kung ito ba ay marangal. Dahil madalas sinusukat natin ang tao sa uri ng kanyang trabaho. Natutuwa tayo sa trabaho dahil sa laki ng sweldo. Binabase natin ang respeto dahil sa titulo o uniforme.
Pero, mga kapatid, ang tanging makapagsasabi kung marangal ang iyong trabaho ay ang sarili mo. Sa lahat ng manggagawa, ang bati natin, mabuhay ka. Pero ang hamon, magbigay buhay ka. Amen? Amen.